Sa hinaharap, hindi na pera ang pinakamahalagang bagay, oras na mismo ang pera. Pagdating ng tao sa edad na 25, humihinto na ang pagtanda niya, ngunit may natitira na lang siyang 1 taon upang mabuhay. Ang bawat trabaho, pagkain, biyahe, at serbisyo ay binabayaran gamit ang oras mula sa kanilang buhay. Si Will ay isang mahirap na binata na araw-araw nakikipagsapalaran para magkaroon ng sapat na oras. Isang gabi, nakilala niya ang isang napakayamang lalaki na may daan-daang taon sa kanyang katawan. Bago mamatay ang lalaki, ibinigay nito kay Will ang lahat ng natitirang oras bilang regalo at bilang protesta laban sa sistemang nagpapayaman sa ilan habang pinapahirapan ang nakararami. Ngunit ang regalong ito ay naging simula ng trahedya. Dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng oras, hindi na umabot ang kanyang ina sa tamang panahon at namatay sa kanyang harapan. Dahil dito, nagpasya si Will na labanan ang sistemang kumikitil sa buhay ng mahihirap. Pumasok siya sa mundo ng mga mayayaman at nakilala si Sylvia, anak ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lipunan. Nang makita ni Sylvia ang katotohanan sa likod ng kanilang marangyang pamumuhay, sumama siya kay Will sa isang mapanganib na misyon. Magkasama nilang ninakawan ang mga institusyong nag-ipon ng napakaraming oras at ipinamahagi ito sa mga mahihirap. Habang tumatagal, nagkakaroon ng pag-asa ang mga tao at nagsisimulang mabasag ang sistemang matagal nang kumokontrol sa kanilang buhay. Sa dulo, hindi man nila tuluyang nabago ang mundo, nagawa nilang sindihan ang apoy ng pagbabago. Habang tumatakbo ang kanilang natitirang oras, patuloy silang lumalaban upang patunayan na ang buhay ay hindi dapat pagmamay-ari lamang ng mayayaman.